Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Kung ang iyong mga tuhod ay naninigas, ang iyong balanse ay medyo wala sa lugar, o gumigising ka na mas pagod kaysa sa nakapagpahinga, ang problema ay maaaring hindi ang iyong edad. Baka ito ay nasa iyong kinakain. Maniwala ka man o hindi, ang ilang mga gulay na iyong kinakain sa loob ng maraming taon sa pag-aakalang malusog ay maaaring aktwal na nagpapabilis ng pamamaga, umuubos ng iyong lakas at nagpaparamdam sa iyong mga binti at utak na mas matanda kaysa sa dapat. Ito'y dahil pagkatapos ng edad 60, iba na ang paraan ng ating katawan sa pagproseso ng pagkain. Bumagal ang sirkulasyon, pumapasok ang pamamaga, at ang ilang malusog na gulay ay maaaring tahimik na kumakalaban sa iyo sa halip na tumutulong. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa lahat ng gulay. Ito ay tungkol sa pag-alam kung alin ang nakakatulong pa rin sa iyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Dahil ang gumana noong ika-30 o 40 mo ay maaaring hindi na nakakatulong ngayon. Ngayon, malalaman mo ang 3 gulay na maaaring gusto mong iwasan, lalo na kung nakakaranas ka ng sakit sa kasukasuan, brain fog, o mahinang balanse, at ang 3 dapat mong simulang idagdag kaagad upang makaramdam ng mas malakas, mas matatag at mas masigla. Kung ikaw ay higit sa 60, gusto kong marinig ang iyong panig. Anong gulay ang pinakamadalas mong kainin? Ipaalam sa akin sa mga komento. Ngayon, magsimula tayo sa isa sa mga pinakakaaliw at pinakamapanlinlang na gulay sa dieta ng mga senior. Magsimula tayo sa isang gulay na halos laging nasa hapagkainan ng bawat senior, ang puting patatas. Nilaga, inihaw o pinirito, ang patatas ay naging comfort food sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay pamilyar at madalas na inihahain ng may pagmamahal sa mga hapunan ng pamilya. Ngunit pagkatapos ng edad 60, maaaring hindi na nito na ibibigay ang ginhawang inaakala mo para sa iyong katawan. Narito kung bakit. Ang mga puting patatas ay may mataas na glycemic index na nangangahulugang mabilis itong natutunaw at nagiging asukal sa iyong katawan. Ang biglaang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong lakas. Nagdudulot ito ng stress sa iyong mga daluyan ng dugo at tahimik na nagpapalala ng pamamaga. Sa paglipas ng panahon, sinisira ng pamamaga na ito ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo, lalo na sa mga lugar tulad ng iyong mga binti, paa at utak, mga lugar na vulnerable na sa mga nakatatanda. Maaaring hindi mo ito mapansin sa isang gabi, ngunit dahan-dahang lumalabas ang mga senyales. Paggising na may naninigas na tuhod, mga paa na malamig o manhid, o hirap na manatiling matatag sa hagdanan. Maaari mong isipin na ito ay normal na pagtanda lang, ngunit maaaring resulta ito ng mga taon ng tahimik na pamamaga na dulot ng mga pagkaing pinagkakatiwalaan mo. Ang puting patatas ay kulang din sa mga antioxidant, ang mga compound na nagpoprotekta sa iyong mga sel mula sa pinsala. Ang maputla at makalyong kulay nito ay senyales na nag-aalok ito ng napakakaunting depensa laban sa oxidative stress. At kapag dinagdagan mo pa ng mantikilya, sour cream, keso
o bacon, mas maraming saturated fat sodium at bigat sa iyong mga ugat na nangangahulugang mas maraming presyon sa iyong puso at sirkulasyon. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang isuko ang lahat ng comfort food. Mayroong mas matalinong kapalit na kasing sarap at talagang nakakatulong sa iyong mga kaso-kasuan at sirkulasyon. Halimbawa, isang senior na nakausap namin, si Mang Lito, ay gumawa ng isang pagbabago lang, pinalitan ang kanyang nilupak na patatas ng steamed na broccoli. Ang resulta sa loob lamang ng 2 linggo ay nakakagulat. Ngayon dumako tayo sa pangalawang gulay na madalas nagtatago sa paningin, ang talong. Mukha itong elegante, masarap iihaw, at lumalabas sa maraming pagkaing estilong Mediterranean. Ngunit para sa maraming nakatatanda, lalo na sa mga may paninigas ng kasu-kasuan o pananakit ng nerbiyos, ang talong ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti. Heto kung bakit. Ang talong ay kabilang sa isang grupo ng mga gulay na tinatawag na nightshades. Kasama rin dito ang puting patatas, kamatis at bell peppers. Ang mga halamang ito ay naglalaman ng isang natural na kemikal na tinatawag na solanin, isang compound na ginagamit ng halaman upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga peste. Ngunit sa iyong katawan, ang solanin ay maaaring tahimik na mang-irita ng mga kasukasuan, nerbiyos at mga daluyan ng dugo. Hindi ito palaging nagdudulot ng biglaang reaksyon. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit ito ay napakatuso. Ang epekto ay mabagal, isang mababang antas ng pamamaga na naiipon sa paglipas ng panahon. Marahil ang iyong mga tuhod ay namamaga sa umaga. Marahil ang iyong mga binti ay mas mabigat at ang hagdan ay parang isang pahirap. Ang iyong balanse ay maaaring wala sa ayos, hindi dahil mahina ang iyong mga kalamnan, kundi dahil ang iyong mga nerbiyos ay hindi nagpapadala ng signal ng kasing bilis ng dati. Iyan ang isyu. Ang solanin ay maaaring makagambala sa kung paano naglalakbay ang mga signal mula sa iyong utak patungo sa iyong mga binti na ginagawang pakiramdam na malamiya, hindi matatag o mabagal ang mga paggalaw. At kapag ang iyong katawan ay hindi sumusunod, ang iyong kumpiyansa ay nagdurusa. Maaari mong simulang iwasan ang paglalakad ng malalayong distansya o tumigil sa paglabas kasama ang mga kaibigan dahil hindi ka lang nakakaramdam ng katatagan. Ang talong ay maaari ring pumasok sa mga pagkain ng hindi gaanong napapansin, inihaw, ginisa o hinahalo sa mga sarsa. Kaya maaaring kinakain mo ito ng regular nang hindi namamalayan na ito pala ay bahagi ng problema. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na lahat ng senior ay kailangang isuko ang lahat ng nightshades magpakailanman. Ngunit kung ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga pananakit ng kasukasuan, discomfort sa nerbiyos o mahinang koordinasyon, subukang alisin ang talong sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Subaybayan kung ano ang iyong nararamdaman. Mas maluwag ba ang iyong mga kaso-kasuan? Mas maganda ba ang iyong enerhiya? Gumaganda ba ang iyong balanse? Kung oo ang sagot, natagpuan mo ang isang sanhi. Ang magandang balita, maraming gulay na hindi nagdudulot ng mga isyung ito at darating tayo diyan sa lalong madaling panahon. Ngunit una, may isa pang gulay
na mukhang malusog na maaaring tahimik na nakakagulo sa iyong panunaw, iyong mga kasukasuan at maging sa kalinawan ng iyong pag-iisip. Pag-usapan natin ang berdeng bell pepper. Naalalagay ito sa mga salad, stir-fry at sandwich. Ito ay abot kaya mababa sa calories at madaling ihalo sa halos anumang pagkain. Ngunit narito ang bahaging hindi alam ng karamihan para sa mga senior, lalo na sa mga may pananakit ng kasukasuan, mga issue sa panunaw o brain fog. Ang berdeng bell pepper ay maaaring tahimik na nakakasama. Bakit? Ang sagot ay nasa isang grupo ng mga natural na protina ng halaman na tinatawag na lectins. Ito ay mga defense compounds na tumutulong na protektahan ang mga halaman mula sa mga peste. Ngunit sa katawan ng tao, lalo na sa isang tumatanda, ang mga lectin ay maaaring mang-irita sa lining ng iyong bituka. Sa paglipas ng panahon, maaari nilang harangan ang pagsipsip ng sustansya, magdulot ng pamamaga sa dingding ng bituka at maging sanhi ng pagtagas ng maliliit na particle sa iyong daluyan ng dugo. Ang kondisyong ito ay minsan tinatawag na leaky gut at naiugnay ito sa talamak na pamamaga, sakit sa kasukasuan, pagkapagod at maging sa pagbaba ng pag-andar ng pag-iisip. Ang nakakalito ay ang mga epektong ito ay dahan-dahang nabubuo. Marahil ay medyo bloated ka kamakailan. Marahil ay mas masakit ang iyong mga kasukasuan kaysa karaniwan, o ang iyong balanse ay medyo wala sa ayos. Madaling sisihin ang pagtanda, ngunit minsan hindi ito ang iyong edad, ito ang iyong panunaw na tahimik na nagtitrigger ng immune response araw-araw. Ang nagpapalala sa berdeng bell pepper ay ito ay ang hilaw na bersyon lamang ng pula-dilaw o orange na pepper. At ang mga hilaw na pepper ay may mas maraming lectin at mas kaunting antioxidant kaysa sa kanilang mga hinog na katapat. Kaya habang mukha silang malusog, nag-aalok sila ng mas kaunting proteksyon at posibleng lumilikha ng mas maraming stress para sa iyong katawan. Ngayon, maaaring iniisip mo, pero noon pa man ay kumakain na ako ng bell pepper. Okay lang iyon. Hindi mo kailangang isuko sila magpakailanman. Ngunit kung nakakaranas ka ng pananakit ng kasukasuan, bloating o brain fog, subukan ito. Tanggalin ang berdeng bell pepper sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Pagkatapos, dahan-dahang ipasok muli ang pula o dilaw na pepper sa halip. Sila ay natural na mas matamis, may mas maraming vitamina C at beta-carotene, at hindi gaanong nakakairita sa bituka at kasukasuan. Minsan ang pinakamaliit na pagpapalit ng pagkain ay maaaring humantong sa pinakamalaking pagpapabuti sa iyong nararamdaman. At ngayong natalakay na natin ang 3 gulay na maaaring gusto mong iwasan: puting patatas, talong at berdeng bell pepper oras, na para sa pinakamagandang bahagi. Ibuklat natin ang pahina. Nalaman mo kung aling mga gulay ang maaaring nagpapabagal sa iyo. Ngunit ang magandang balita ay mayroong iba na makakatulong sa iyong sumulong ng may lakas, kalinawan at kumpiyansa. Ang una sa listahang iyon ay isa na malamang na nasa iyong kusina na ang matingkad na kulay, kahel, matamis at malutong na karot. Simple lang ito, abot kaya, at madalas na hindi napapansin.
Ngunit para sa mga senior, ang karot ay higit pa sa isang malusog na merienda. Ito ay isang estratehikong kaalyado para sa malusog na pagtanda. Bakit? Dahil ang karot ay mayaman sa beta-carotene, isang makapangyarihang antioxidant na ginagawang bitamina A ng iyong katawan. At ang bitamina A ay mahalaga para sa pagpapanatili ng matalas na paningin, lalo na sa madilim na lugar. Mahalaga iyon nang higit sa iniisip ng karamihan. Pagkatapos ng edad 60, natural na nagsisimulang humina ang ating mga mata. Nagiging mas mahirap ang pagbabasa, lumalabo ang mga mukha, at mas nakakatakot ang pagmamaneho sa gabi. Ngunit ang isang dieta na mayaman sa beta-carotene ay maaaring pabagalin ang prosesong iyon na tumutulong sa iyong manatiling alerto sa paningin at independyente ng mas matagal. Ngunit hindi lang sa paningin tumitigil ang karot. Ang mga antioxidant nito ay nagpoprotekta rin sa iyong mga nerbiyos at mga daluyan ng dugo, lalo na sa mga binti at paa, kung saan madalas nagsisimula ang mahinang sirkulasyon at pinsala sa nerbiyos. Nangangahulugan iyon ng mas malakas na mga signal sa pagitan ng iyong utak at iyong mga kalamnan na humahantong sa mas mahusay na balanse, mas mabilis na reflexes, at mas mababang panganib ng pagkahulog. At para sa mga nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan sa kanilang mga paa, iyon ay isang napakalakas na regalo. Huwag din nating kalimutan ang isa pang benepisyo, isang mas malakas na immune system. Ang bitamina A ay tumutulong na panatilihing mataas ang iyong mga depensa, lalo na't nagsisimulang bumagal ang natural na immunity sa pagtanda. Kaya kapag kumukuha ka ng karot, hindi mo lang pinapakain ang iyong katawan, pinapatibay mo ito. At ang pinakamagandang bahagi, madaling ihanda ang karot. Ang bahagyang pag-steam o pag-ihaw na may langis ng oliba ay nagpapanatili ng mga sustansya at tumutulong pa sa iyong katawan na masipsip ang mas marami sa mga ito. Iwasan ang deep frying o sobrang pagluto. Masyadong maraming init ang sumisira sa kanilang antioxidant power. Hindi mo kailangan ng isang magarbong meal plan o mga kakaibang gulay. Isang serving lang ng karot sa isang araw, hiniwa kasama ng tanghalian, hinalo sa sopas o ipinares sa isang magaan na hapunan, ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa iyong pakiramdam, pagkilos, at maging sa pag-iisip. Ngayon, pag-usapan natin ang isang gulay na hindi gaanong napapansin, ngunit maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain para sa mga senior, ang broccoli. Hindi ito kapansin-pansin. Hindi ito uso, ngunit gumagana ito. At para sa mga taong higit sa isinti, iyon mismo ang kailangan natin pagkain na tahimik na nagpapalakas sa iyong katawan, kung saan ito pinakamahalaga. Ang broccoli ay mayaman sa isang natural na compound na tinatawag na sulforaphane, na matatagpuan sa mga cruciferous na gulay. Ang sulforaphane ay parang isang master switch. Binubuksan nito ang anti-inflammatory at detox system ng iyong katawan, pinoprotektahan ang iyong mga cell mula sa pinsala sa pinagmulan. Mahalaga iyon dahil habang tumatanda tayo, ang pamamaga ay nagiging isa sa mga tahimik na salarin sa likod ng sakit, sa kasukasuan, mga problema sa memorya, pagkapagod,
at maging sa mga isyu sa balanse. Tumutulong ang broccoli na pigilan ang pamamaga na iyon bago pa man ito mag-ugat. Ngunit hindi ito tumitigil doon. Naghahatid din ang broccoli ng isang powerhouse ng bitamina K, calcium fiber at folate. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong na palakasin ang iyong mga buto, panatilihing flexible ang iyong mga ugat, suportahan ang panunaw at pagbutihin ang kalinawan ng isip. Lahat ng mga lugar na may tendensyang humina sa pagtanda. At tandaan si Mang Lito, ang 72 taong gulang na lalaki na kumakain ng nilupak na patatas gabi-gabi nang ipinalit niya ito sa steamed na broccoli. Ilang gabi lang sa isang linggo, ang pagkakaiba ay halos agaran, mas kaunting pamamaga sa kanyang mga tuhod, mas malakas, mas matatag na mga binti, mas maraming enerhiya sa araw. Pagkatapos ng 2 linggo, sinabi niya sa amin, "Hindi ko na kinatatakutan ang hagdan." Ang isang maliit na pagbabagong iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol sa kanyang katawan. Ang totoo, gumagana ang broccoli sa mga paraang hindi kaya ng mga suplemento. Sinusuportahan nito ang katatagan ng asukal sa dugo upang hindi ka bumagsak pagkatapos kumain. Pinapabuti nito ang sirkulasyon na nagpapalakas ng enerhiya at tumutulong sa mga sustansya na maabot ang iyong mga kalamnan at utak. At ang mga antioxidant nito ay lumalaban sa oxidative stress na humahantong sa mental fog at mas mabagal na reflexes. Ngayon, kung paano mo niluluto ang broccoli ay may malaking pagkakaiba. Ang sobrang pagpapakulo nito ay maaaring sumira sa sulforaphane, kaya't ang bahagyang pag-steam o paggisa na may langis ng oliba ang pinakamahusay. Sa ganoong paraan, napapanatili mo ang mga nakapagpapagaling na compound habang ginagawa itong masarap at madaling tunawin. Kaya kung naghahanap ka ng isang gulay na halos lahat ay nasa kanya na suporta sa kasukasuan, kalinawan ng isip, kontrol sa asukal sa dugo at pang-araw-araw na enerhiya, ang broccoli ay maaaring maging iyong bagong matalik na kaibigan. At susunod, lilipat tayo sa isang huling berde malambot madahon at puno ng natural na nitrates na nagpapalakas ng sirkulasyon at nagpapatalas ng iyong pag-iisip halos kaagad. Pag-usapan natin ang spinach o kangkong. Ito ay malambot madahon at madalas na nakikita bilang isa lamang berdeng dahon sa plato. Ngunit para sa mga senior, ang spinach ay hindi lamang malusog. Ito ay lubos na estratehiko. Ang isang simpleng halamang ito ay tumutulong na suportahan ang tatlo sa pinakamahalagang sistema sa iyong katawan, ang iyong sirkulasyon, ang iyong utak, at ang iyong mga kalamnan. Ang sikreto ay nasa natural nitong nilalaman na nitrate. Kapag kumakain ka ng spinach, ang mga plant-based na nitrate na ito ay nagiging nitric oxide sa iyong katawan, isang molekula na tumutulong na i-relax at palawakin ang iyong mga daluyan ng dugo. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo lalo na sa mga binti, puso at utak. At kapag mas mahusay ang daloy ng dugo, mas mabilis na naihahatid ang oxygen, mas tumatalas ang mga reflex, at mas mabilis na tumutugon ang mga kalamnan. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya lamang
na gumagana sa tamang panggatong. Maaari kang magulat na malaman na maraming pagkahulog ay hindi talaga nagsisimula sa mahinang mga binti. Nagsisimula ito sa mabagal na komunikasyon sa pagitan ng utak at mga kalamnan. Kapag nag-atubili ang iyong katawan, kahit sa isang segundo lang, ang pagkaantalang iyon ay maaaring humantong sa isang pagkadapa. Tumutulong ang spinach na tulayin ang agwat na iyon upang mas may katatagan at kumpiyansa kang kumilos. Ngunit mayroon pa. Ang spinach ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga mata, partikular ang makula, ang bahagi ng iyong retina na responsable para sa malinaw at matalas na paningin. Mahalaga iyon pagkatapos ng edad 60 kapag mas nagiging karaniwan ang macular degeneration. Ang kakayahang magbasa ng malinaw makilala ang mga mukha magmaneho ng ligtas at kumilos sa iyong tahanan nang may katiyakan iyan ay kalayaan. At tumutulong ang spinach na mapanatili ito. Naglalaman din ito ng isang buong hanay ng folate magnesium at vitamina K na sumusuporta sa lahat mula sa iyong mood at antas ng enerhiya hanggang sa lakas ng buto at pag-andar ng nerbiyos. Kaya oo, isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng spinach sa isang araw ay maaaring makatulong sa iyong makaramdam ng mas balanseng pisikal at emosyonal. Ngayon, paano mo ito dapat ihanda? Iwasan ang sobrang pagpapakulo na maaaring mag-alis ng marami sa mga sustansya nito. Sa halip, subukang bahagyang igisa ito na may langis ng oliba o ihalo sa isang morning smoothie. Ang hilaw na spinach sa mga salad ay mahusay din. Hindi mo kailangan ng marami. Isang maliit na dakok lamang araw-araw ay maaaring magbigay sa iyong utak, binti at puso ng isang banayad, ngunit makapangyarihang tulong. Kaya't pagsama-samahin natin ang lahat. Nakita mo na ngayon ang tahimik na katotohanan. Hindi lahat ng gulay ay nakakatulong pagkatapos ng edad 60 at ang ilan ay maaaring nagpapabagal pa sa iyo nang hindi mo namamalayan. Sa ating pagtanda, ang pagkain ay nagiging higit pa sa panggatong lamang. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na desisyon tungkol sa kung paano natin gustong maramdaman, kumilos at mabuhay. Kaya napakahalaga na iwasan ang mga nakatagong sanhi tulad ng puting patatas talong at berdeng bell pepper at sa halip ay sandigan ang mga pagkaing aktibong sumusuporta sa iyong kapakanan tulad ng carrot, broccoli at spinach. Ang mga ito ay hindi lamang malusog na pagpipilian. Sila ay makapangyarihang kasangkapan para sa pagbuo ng mas mahusay na balanse, mas matalas na pag-iisip, at mas malakas na mga binti, isang kainan sa isang pagkakataon. At kung naisip mo man na baka ganito lang talaga ang pakiramdam ng pagtanda, mag-isip kang muli. Ang aral na mapupulot, huwag nating isuko sa edad ang ating kalusugan at kaligayahan. Nasa ating mga kamay, partikular sa ating mga plato, ang kapangyarihang hubugin ang kalidad ng ating buhay. Bawat kagat ay isang bagong pagkakataon upang piliin ang kalinawan ng isip, ang lakas ng katawan, at ang kasarinlan. May kontrol ka pa rin. Ngayon gusto kong marinig ang iyong panig. Aling gulay ang pinakanagulat sa iyo ngayon, i-comment mo sa ibaba.
At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para hindi ka mahuli sa mga simpleng hakbang tungo sa pinakamagandang pakiramdam. At kung nakatulong ito sa iyo, ibahagi mo naman sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Dahil ang iyong katawan ay nakikinig pa rin at sa bawat matalinong pagpili, sinasabi mo rito ang isang bagay na makapangyarihan. Nandito pa ako, nagmamalasakit pa ako, at gusto ko pang mabuhay ng maayos.